Kwentong ito ay batay noong taong 1750 sa pamayanan ng Maasai sa Ethiopia. Ang mga taong naninirahan dito ay dating naninirahan sa masukal na gubat sa may 300 kubo na gawa sa pulang putik at balat ng puno. Ang tribong ito ay kilala bilang tribong Humay. Ang mga tao dito ay nabubuhay dahil sa pagsasaka at pangangaso. Sa gitna ng tribo, nakatira ang isang binata na nagngangalang Limahiya. Siya ay umiibig sa anak na babae ng pinuno na ang pangalan ay Namiluk. Alam ng lahat sa tribong Humay ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, kasama si Chief Coyonet. Sinang-ayunan ng pinuno ang kanilang relasyon dahil hindi lamang si Limahiya ay isang kahangahangang binata, kundi siya rin ay isang napakahusay na mangangaso at si Namiluk ay baliw din sa kanya dahil na rin mahal na mahal siya nito. Ang tribong Humay ay may lumang tradisyon na dapat sundin. Kung ang isang lalaki ay gustong hingi ng kamay ng isang babae sa kasal, kinabukasan pumunta si Limahiya kay Chief Coyonet para humingi ng pahintulot. Pinunong Coyonet, ito na ang oras para pumunta sa gubat at manghuli ng mabangis na hayop para kay Namiluk. Alinsunod sa ating tradisyon, kailangan ko ng pahintulot niyo. Kilala si Chief Coyonet bilang isang patas at iginagalang na pinuno. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang sariling anak na babae at ang kanyang reputasyon ang nakataya. Nakita ni Coyonet kay Limahiya hindi lang ang kanyang maging manugang, kundi maging ang magiging pinuno. Sinabi niya kay Limahiya, "Tignan mo, Limahiya. Alam kong babalik ka pagkatapos ng pangangaso. Sigurado ako. Ngunit dahil nakikita ko sa iyo ang potensyal na maging isang pinuno balang araw, kailangan mong bawiin ang isang bagay na espesyal. Gabayan niyo po ako. Ano po yun? Kung magagawa mong dalhin ang ulo ng isang pinunong leyon, wala akong duda na ikaw ang susunod na pinuno. At hindi rin ako magdadalawang isip na payagan si Namiluk na maging iyong kabiyak." Gagawin ko ang sinabi niyong pinuno. Kinabukasan, pagsikat ng araw, umalis si Limahiya upang makamit ang kanyang layunin. Nakita niya ang grupo ng mga leyon at natukoy niya ang kanilang alpha, Babar Sher, ang kanyang potensyal na target. Hinintay niyang magdilim. Pupunta munang mag-isa si Babar Sher para uminom ng tubig sa lawa. Pagkatapos niyang bumalik, ang kanyang grupo ay susunod na pupunta doon. Bilang isang may karanasang mangangaso, alam ni Limahiya ang lahat ng mga detalyeng ito. Umakyat siya sa isang mataas na puno at matiyagang naghintay sa pagsapit ng takip siling. Matapos sundan ng mga leyon sa buong araw, pagod na si Limahiya. Naisip niya na may ilang oras pa para magdilim. Kaya niya magnakaw muna ng idlip bago iyon. Nakatulog siya ng mahimbing, kaya isang beses lang siyang nagising sa gabi. Nakalabas na ang buwan sa langit at isang boses ang bumulaga sa kanya at gumising. Limahiya! Limahiya! Ang boses nito ay parang boses ni Namiluk. Nagising si Limahiya mula sa pagkakahimbing at nakitang gabi na nga. Ang grupo ng mga leon ay dumating na sa lawa at nakaalis na. Nang bababa na siya sa puno, muli niyang narinig ang boses. Sa huling pagkakataon, hindi niya ito narinig ng maayos. Limahiya! Limahiya! Sigurado siyang boses iyon ni Namiluk, kaya sumagot siya. Namiluk! Nandito ka ba? Sa pagkakataong ito, isang malalim na boses ang nagsalita sa kanya na para bang nagpupumilit na alisin ang boses sa kanyang halaman. Puntahan mo ako. Nagsimulang maghinala si Limahiya dahil alam niyang imposibleng pumunta rito si Namiluk dahil napakalayo sa pamayanan. At kahit na narito siya, dapat ay pumunta na ito sa harapan niya. Hindi siya magtatago at tatawagin siya ng ganito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Limahiya. Magmadali siyang kunin ang kanyang sibat at maingat na bumaba sa puno. At pagkarating niya sa lupa ay muli niyang narinig ang boses. Limahiya! Limahiya! Nakarinig siya ng kaluskos ng mga dahon sa sulok. Itinutok niya ang kanyang sibat sa tunog at yumuko pasulong. Nang malapit na siya sa sulok, narinig niya ang ungol ng isang leon. Sa sumunod na sandali, sumugod si Babar Sher para salakayin siya. Si Limahiya ay bumalik sa kanyang tirahan kinabukasan. Pasan niya ang bangkay ng isang napakalaking leon sa kanyang balikat at mayroon siyang lahat ng dahilan upang magmalaki. Binati at tinanggap siya ng mga tao na parang isang bayani. Binuhat nila siya sa kanilang mga balikat. Ipinahayag ni Chief Coyonet ang isang pagdiriwang sa gabi para sa kanyang tagumpay. Kinagabihan, nakaupo sina Limahiya at Chief Coyonet sa paligid ng isang siga habang nag-uusap. "Limahiya, inaanunsyo ko ang kasal mo kay Namiluk bukas. Bukod pa riyan, sa susunod na kabilugan ng buwan, ihahayag ka bilang magiging bagong pinuno ng ating tribu." Pero biglang lumalim ang iniisip ni Limahiya. Napansin ito ni Coyonet at tinanong siya.
Anong problema, Limahia? Anong iniisip mo? Kung may tanong man po ako sa inyo, ay papangako niyo bang hindi niyo ako pagtatawanan? Hindi naman, Limahia. Hindi lamang kita basta magiging manugang. Ikaw din ang magiging susunod na pinuno ng ating tribo. Walang tatawa sa'yo dito, pangako. Posible bang tawagin ka ng isang leon sa boses ng isang tao? Hindi ko makuha ang sinasabi mo, Limahia. Ikinuwento ni Limahia ang nangyari noong nakaraang gabi kay Chief Coyonet. Baka sa mukha ni Coyonet ang pag-aalala matapos itong marinig. Limahia, sa detalye ng iyong kwento, naiisip ko ngayon na baka hindi ang leon ang nagsasalita. Kung ganun, ano yun? Sigurado kong yun ang krokota. Krokota? Hindi pang karaniwan na makita sila. Pinatay ng isang krokota ang lolo ko. 8 taong gulang pa lang ako noon. Nang tanungin ko ang aking ama tungkol dito, ipinaliwanag niya to sa akin. Binanggit sa lumang Ethiopian mythology ang krokota bilang nilalang mula sa impyerno. Produkto ito ng isang lobo at isang hyena. Nagtatago ito sa labas ng mga nayon at ginagaya ang boses ng mga mahal sa buhay ng puntirer nito. Kapag nagtagumpay ito sa pag-akit sa kanila papalayo sa kaligtasan ng kanilang mga nayon, pinagpipira-piraso nila ito at kinakain. Isa pa, Limahia, kung krokota ang tumatawag sa iyo, siguradong sinundan ka nun dito. Kapag nasigurado nito ang biktima, hindi ito bumibitaw ng ganun kadali. Nang gabing iyon, pagkatapos ng pagdiriwang ay natulog na ang lahat. Si Namilok lang ang gumagala sa labas. Ngayon, sobrang saya niya dahil lahat ng pangarap niya ay matutupad. Pakakasalan niya si Limahia at hindi magtatagal ay magiging asawa na rin siya ng isang pinuno. Naisip niya ang lahat ng ito at namula siya at kinikilig. Nang biglang may tumawag sa kanya. Namilok! Namilok! Ang boses ay parang si Limahia. Siya ay sumagot. Limahia, nasan ka? Halika dito, Namilok! Lumapit siya sa pinanggagalingan ng boses. Napagtanto niyang nanggagaling ito sa isang puno sa labas ng pamayanan, kaparehong lugar kung saan sila nagkikita. Lumapit ka dito, Namilok! Noong makarating si Namilok doon, siya'y nabigla. Wala si Limahia dito. Sa halip ay isang kakilakilabot na hayop na may mukhang nakamamatay na hyena at katawan ng isang lobo. 5 talampakan ng taas nito. May mata na animoy dugo at laway na tumutulo sa mga pangil nito. Matapos makita nito, si Namilok ay sakang tumawa. Hindi pinayagan ng krokota si Namilok na sumigaw kahit na isang segundo. Hindi nagtagal ay pinagpira-piraso at kinain ng krokota si Namilok. Kinabukasan, noong hindi na makita si Namilok, nag-organisa ng isang paghahanap. Ang natagpuan na lamang sa kanya ay ilang piraso ng kanyang katawan na nasa ilalim ng puno. Naisip ni Limahia at Coyonet na ito ay gawa ng krokota. Nag-iinit sila sa galit. Nagtipon sila ng ilang mga ngaso at nagsimulang hanapin ang krokota. Kinabukasan, natagpuan nila siya, ngunit siya ay isang tusong nilalang. Isa-isa niyang pinatay ang lahat ng mga mangangaso. Si Limahia at Coyonet lang ang nakaligtas. Narating ng dalawang gitna ng masukal na gubat nang marinig nila ang boses ni Namilok. Ama ko! Ama! Limahia! Limahia! Hindi siya Namilok natin pinuno. Limahia, mukhang nais ng krokota na tatansya na kamatayan dito. Dahan-dahang lumakad ang dalawa patungo sa boses. Ngunit sa sumunod na minuto ay sinugod sila ng krokota mula sa likod ng isang halaman at inatake sila. Ang krokota ay unang sinuntok ang lieg ni Coyonet bago pa makalapag sa Limahia. Nahiwalay na ang ulo ni Coyonet sa kanyang buong katawan. Si Limahia ay nangangalit sa galit at inihagis ang kanyang sibat sa krokota. Ngunit nakatakas ang krokota sa pakay at sinunggaban si Limahia. Nag-away ngayon ang dalawa. Si Limahia ay isang biyasang mangangaso. Ibinagsak ang krokota at umupo sa leeg nito. Naglabas siya ng kutsilyo sa kanyang baywang at akmang ihahampas iyon sa krokota. At muli niyang narinig ang boses ni Namilok. Limahia. Sa isang segundo, natulala si Limahia. Sinamantala naman ito ng krokota at tumalon sa kanya upang mapunit ang kanyang leeg. Ang natitira na lang kay Coyonet at Limahia ay ang kalahati nilang katawan. Ang krokota ay biglang nawala doon, naghahanap ng susunod na biktima.